sa ating lahat. Ako po si Jonela Bianca Aguilar. Ito po ang aking Day 173 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang paano mas makilala si Lord. At ang topic natin ngayon ay knowability of God. Sabi po dito yung concept na knowability of God. God is knowability of God. God is knowable, not fully, but truly. This means we're not left in the dark trying to guess who He is. Through His word, His works, and most of all through Jesus Christ, God has revealed Himself so that we can not only know about Him, but actually know Him. This is not just information, it's relationship. Though He is infinite and we are limited, the God of the universe invites us into personal fellowship with Him. At ang Bible verse matatagpuan sa John 17 verse 3, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. At itong buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. At ang teachings po natin ay number 1, revelation. God wants to be known through Christ. Ito po yung nireveal ng ating Panginoon yung sarili niya ni God, yung sarili niya through kay Jesus Christ. Kung gusto talaga natin ibang makilala ang ating God, nireveal niya yun sa pamagitan ni Jesus Christ. Doon yung nireveal yung sarili niya. Number 2 po, relationship. God wants genuine relationship. Ito po, tatlong R kasi yung teachings natin ngayon. Number 1, revelation. Number 2, relationship. Gusto natin Panginoon mas tumibay yung relasyon natin sa Kanya at mas matatag. Talagang yung relasyon na hindi mo akalain na meron nag-i-insist pala ng gano'n. Na kahit sa magulang natin, diba, hindi ilang tayo, pero dapat sa ating Panginoon, dapat talaga buong buo. Talagang pure, talagang ang Diyos lang yung timing sinasamba natin. Yung sabi nga sa preach kanina ni Pastor Nick, sabi niya, o dapat hindi daw number 1 ang ating Panginoon sa buhay natin, kundi mali kasi yung term na number 1. Ibig sabihin, kung may number 1, may number 2, may number 3. Pero pag sinabi mong nag-iisa, ikaw lang ang nag-iisang sinasamba na ko, Panginoon, sure na siya lang talaga. Kaya ito, God wants genuine relationship. Number 3, rebirth. God transform us into Christ likeness. Diba, rebirth, talagang, diba, pag nabaptismuhan tayo talagang para tayong nabuhay muli. Namatay tayo, binuhay ulit. Ibig sabihin, hindi tayo totally namatay. Yung pagkalubog natin sa tubig, talagang namatay na lahat ng kasalanan natin. At yung pag-angat naman sa atin, yun na yung bagong tayo, yun yung bagong buhay natin na tatahakan natin. Ibig sabihin na we're gonna walk with God. Talagang dapat tuloy-tuloy na yung pagbabago natin. Dapat iwan na natin yung past natin na makasalanan, kasi nga nilubog na natin yun. And application naman po, paano natin ito ma-apply sa ating buhay. Keep up your prayer like first thing in the morning. Ito po, kailangan pala pag-isa natin sa umaga na talaga nag-pray tayo. Talagang nag-build din tayo ng umaga pa lang, nag-build na tayo ng relationship sa ating Panginoon. Umaga pa lang kinakausap na natin siya. Ganun po. And number 2, keep at reading the Bible daily, even on busy days. Ito po, kailangan kahit mga busy tayo, kahit mga estudyante tayo, may trabaho, huwag pa natin pakaligtaan na magbasa ng Biblia sa isang araw. Dahil it takes minutes lang naman po, diba? Para magbasa tayo ng Biblia. Kailangan natin yung aralin at araw-araw tayo ng devotion, diba? Araw-araw din tayo nakakabasa ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon. And lastly po, number 3, keep on knowing God theologically and relationally. So po, huwag po tayong titigil na kilalanin ng ating Panginoon, dahil araw-araw madami tayong mga tuklasan pag nagbabasa tayo ng Biblia na ganun pala ang ating Panginoon. Mamamangha tayo kung ano ba talaga meron sa Kanya, at kung ano ba siya, at kung
paano ba siya magmahal at paano ba siya umibig para sa atin. Hindi naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.